Shoutout po kay Idol Rapi. Lagi na lang po ako nagko-comment. Palagi ko na lang comment na yung mga kabutihan na ginagawa ni Idol Rapi sa mga taong naapi. Pero sa kabila ng lahat, marami pa rin bumabati ko sa kanya mga ginagawang tulong. Yung mga taong hindi nakukontento sa isang bagay na nagawa ng isang taong kabutihan. Bakit ano bang nagawa sa iyo ng taong ito ni Idol Rapi? At bakit mo siya tinutuligsa? Bakit mo siya binabanatan? Alam nyo, hindi naman lang lahat ng tao perfecto. Nagkakamali din ang tao. Siyempre nagsusumbong sa kanya, iniimbestigan. Yung hukom nga yung judge nga hindi naman lahat ng paghatol ng judge ay tama. Kuminsan maraming nahatulan yung judge na walang kasalanan, nakukulong, nagdodosa. Si Idol Rapi nagsasalita lang, hindi naman nahatulan, hindi naman nakulong. Ako hindi pa ako natulungan ni Idol Rapi, kaya lang ako nakikita ko talaga na halos sa lahat dyan sa Senado, kahit ilan pa yung mga nakaupo na mga nasa Senado na yan, iisa lang talaga ang kakampi ng bayan, si Idol Rapi lang. Sa kanya nga nauso yung ipinapatawag sa Senado at iniimbestigahan. Anong ginawa nila? Kaya yung tao nawalan na ng ano nila yun black propaganda nila yun na kunwari walang nangyayari sa patawag sa Senado. Katulad nung yung nanutok ng baril. Hanggang investigasyon lang, walang nangyari, halos di nga nakulong. Kaya doon naiisip ng tao, wala palang mangyayari. Kasi patawag ba lang nangyayari? Paano? Hindi naman talaga ninyo inaksyonan nakisawsaw lang kayo sa ginagawa ni Idol Kung tutuusin talagang kitang-kita na sa camera yung ginawa ng tao, bakit hindi pa yan nakulong? Bakit hindi pa yan nanagot sa batas? Katulad noong nagmaltrato ng kasambahay, ipinatawag yan ni Idol Rapi at inimbestigahan yan. Ngayon, nawala sa social media. Parang ginawa nyo black propaganda na yung pagpapatawag sa Senado ay hindi siya epektibong paraan para imbestigahan ng isang tao dahil wala talaga kayong ginawang aksyon. Ngayon wala na, hindi na namin alam kung ano talaga nakulong yung yung nagbulag sa katulong. Parang wala. Kaya ang tao, naisip ng tao na yung ginawa ni Idol Rapi ay wala ring kabuluhan. Ibig sabihin, walang mangyayari kahit pa siya ay magpatawag sa Senado. Ipinatawag sa Senado, di natin alam kung pakawala ng iba yung mga katulad yung mga nangyayari sa kalsada. Nung ipinatawag yung isang pulis na nanutok ng baril, lalong dumami ang nangyayaring pang-aabuso sa kalsada, ang nangyayari na mga away kalye, panunutok ng baril. Habang iniimbestigahan, lalong dumadami ang mga pang-aabuso sa kalsada, yung mga mainit ang ulo sa kalsada. Ano ba talaga yan? Anong ibig sabihin? Baka naman pakawala nyo yung mga taong yan na manggulo kayo habang iniimbestigahan yung nanutok ng baril. Yung mga tao na nanggugulo sa kalsada, para ibig sabihin na kahit ipatawag pa sa Senado, hindi sila natatakot. Patuloy pa rin siya ang kaguluhan sa kalsada. Kasi napansin ko lang nung iniimbestigahan yung pulis na yon, ang isa ko talaga napansin, lalong dumami yung kaguluhan sa kalye, sa kalsada. Mga kababayan, maniniwala ba kayo na yun ay legit, talagang totoong nangyayari yun, o yung tao na yun, pakawala lang yun para manggulo, para sabihin na walang mangyayari kung patawag ka ng patawag, ibig sabihin hindi natatakot ang taong bayan. Paano matatakot ang taong bayan? Ilan ang ipinatawag nyo sa Senado? Walang nanagot. Hindi nga namin alam ang update ko ano talaga, nakulong talaga, nabitay talaga, ano ba talaga ang nangyari. Kahit ako, yung nangyari sa katulong, yung nabulag, para sa akin dapat habang buhay na pagkakulong yan
Ha? Yung pulis na nanutok, dapat talaga nasampulan yun. Ano ang nangyari? Nasaan na yung mga yun? Sayang ang ginawa ni Idol Rapi. Ngayon, wala na. Kumbaga yung nasira nyo na yung mga plano ni Idol Rapi para batikusin ang mga, alam nyo, napakasarap pakinggan na yung isang mataas na opisyal ng gobyerno na nasa humaharap sa hukuman, nakikita ng taong bayan kung paano batikusin ng totoong senador, ng totoong kakampi ng bayan. Ngayon, sabi ko nga noon sa comment ko kay Idol Rapi, sa lahat ng senador dyan na kasama mo, huwag ka magtitiwala dahil hindi mo sila kakampi, kalaban mo sila. Nakikisaw-saw lang yan sila dahil malakas ka at sikat. Ngayon, nung nakisaw-saw sila, ano nangyari? Walang nangyari. Walang nakulong, walang naparusahan. Asan na? Kung may nakulong yan, wala na nga update kung ano ba talaga kung nakulong yung nakabulag sa yung mga ipinatawag sa Senado. Kaya, ikaw naman na bumabatikos kay Idol Rapi, natural, yung tao lang yan, nagkakamali yan. Ha? Huwag mong batikusin ang tao. At sinasabi mo mga pulis at militar ay mga bayani, hindi lahat. Hindi ko naman nilalahat ng mga masasama, pero may mga talagang balasubas. Mayroon talagang matino, may balasubas. Kaya di siyempre, nagrereklamo kay Idol, sa tingin niya tama yung reklamo, kaya binabatikos niya. Yung hukom nga humahatol. Tao lang yun. Sigurado ka ba na yung hinatulan ng hukom, lahat ng kanyang hinatulan ay totoong may kasalanan? Si Idol nagsasalita lang. Hindi naman siya humahatol sa tao. Hindi naman nakulong yung tao. Alam nyo kasi, sumikat lang kayo sa inyong mga content. Sumikat lang kayo. Ang binabanatan nyo, yung mga sikat din. Kaya, pag wala na si Idol, wala nang wanted sa radyo, wala nang sino pang kakampi ng bayan? Kanino pa kami magsusumbong? Diyan sa mga senador na yan? Diyan sa mga newscaster sa TV? Sino yung pagsusumbungan namin? Dahil si Idol Rapi lang ang totoong kakampi ng inaapi. Wala na kami ibang pagsusumbungan. Wala na. Pag nawala si Idol, natatakot kayo? Kaya nyo ibinabagsak ngayon si Idol, baka tumakbo vice president o president sa susunod na eleksyon. Kaya pagtulong-tulungan nyo ng wasakin, pagtulong-tulungan nyo ng sirain. Wala nang yung pagkakaiba kay Diwata. Si Diwata, tinan mo, sumisikat yung kanyang negosyo. Pero anong ginagawa ng iba? Hinahatak siya pababa. Ganon din si Idol. Kasi alam nyong malakas, kaya pinagtutulong-tulungan nyo. Kaya sinisiraan nyo. Ganon din si Diwata, sikat yung kanyang negosyo. Marami mga vlogger na gusto siyang sirain. Gusto siyang hatakin pababa. Bakit ba ganito tayo mga Pilipino? Yung mga taong gumagawa ng tama, yung mga taong tumutulong sa atin, yung mga taong tinutulungan natin tayo sa ating kaapihan, bakit pa natin siya hinahatulan? Hindi galit si Tolpo sa PNP. Hindi galit si Tolpo sa EFP. Hindi galit si Tolpo sa mga general. Hindi galit si Tolpo sa mga opisyal. Galit si Tolpo sa mga gumagawa ng katiwalian. Hindi naman lahat ng mga nasa gobyerno ang nakukulong, ang kanyang binabatikos. Kahit mahihirap, basta nagkamali ka. Mahirap o mayaman, yan ang gusto ko kay Idol. Wala siyang pinipili. Dapat lang talaga ganun. Dapat ang batas pantay, ang batas natin pantay-pantay sa mayaman at mahirap. Ngayon, anong sasabihin nyo? Si Idol, pag nagsasalita, natural. Ikaw ba kapag ikaw ay isang PR man, ikaw ay taga-usig, ikaw ay pinagsusumbungan, kailangan ba sa isang isusumbong sa'yo, sasabihin mo, ano po yan, sir? Ano po? Natural. Maging lalaki ka. Ipakita mo na matapang ka. Kasi hindi po, kaya tingnan mo kapag mayroon siyang sa wanted sa radyo, kapag iba ang tumatayo na bilang na pinaka-host, na pinaka-anchor, wala.
Walang kalatoy-latoy ang wanted sa radyo. Wala talaga. Pero pag si Idol Rapi talagang talagang makikita mo yung kanyang yung kanyang pagiging patas. Huwag niyo sabihin, si Idol kahit mahirap ka, mayaman ka, basta't nagkamali ka, sigurado ka na mananagot ka. Kaya huwag ko nang banatan, gumagawa lang naman ng totoo yung tao. Huwag nyo nang sirain. Huwag nyo nang siraan. Pag nawala ba si Idol, may kakampi pa ba tayo? Sino? Sa tingin nyo, magbanggit kayo ng isang tao na pwede natin maging kakampi pag nawala na si Idol Rapi. Ha? Magbanggit kayo. Sino? Wala na tayo magiging kakampi. Ha? In television, radyo, kahit saan, binabanatan ka, kahit sino ka pa. Kahit dambuhalang kapitalista ka pa. Kahit general ka pa, kahit kernel ka pa, kahit iyudiputa ka pa, kahit sino ka pa. Walang pinipili si Idol. Ha? Wala na tayong makikita na katulad niya. Kaya sana, kayo na mga baser, yung mga tao na mga bumabanat sa kanya, mag-isip-isip kayo. Bago nyo sabihin yan sa kanya, pag-isipan nyo ng 10 bisis. Kung siya naman ay nakakapagsalita doon sa mga matataas na opisyal, dahil mayroon siyang nakitang point na para siya magsalita. Talagin yung tatandaan, wag rin kayong ngahatol kasi Diyos lang ang nakakaalam kung tama o hindi ang paghatol ni Tulfo doon sa mga taong yun. Ikaw wala kang ang kaalam-alam, hindi ka nga politiko eh, bumabanat ka pa eh. Kung politiko ka, hindi ka nga politiko eh. Mas babanat ka pa. Yun lamang po, at sana po ay kayo mga taong bayan, ay kayo mga mamayan, lalo na kayo mga natulungan ni Idol, sana wag niyo siyang kalilimutan. Kung sakali man na nasa kagipitan na siya, wag natin siyang kalilimutan dahil siya lang talaga ang pag-asa nating mga mahihirap. Yun lang po, God bless po. At hindi po ako vlogger. Napapagod na po ako sa kakapindot sa cellphone na para mag-comment. Gusto ko na ho talaga na magsalita. Yun lamang po at maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat.